Andito tayo ngayon sa website ng PSA para kumuha tayo ng birth certificate o ng e-certificate. Dito tayo sa PSA helpline, yung may bilog, PSA helpline. Pagkatapos dito tayo sa PSA e-certificate, click here, yan ating pipindutin. Kukuha kasi tayo ng e-certificate, i-view natin yung ating e-certificate. And then pagkatapos maklik niyan, dito tayo sa order e-certificate. And then pagkatapos yung ating birth certificate ang ating pipiliin at saka kung magkano yung ating babayaran, nakalagay din dyan. 290 pesos ang ating babayaran, and then click natin yung terms and condition. I-click natin yan, check, and then continue. Tapos pwede tayo mamili dito ng for myself or for my mother, my daughter, my father, my son. Ang pipiliin natin ay for my mother. Pipiliin natin yan, and then continue. Kiklik natin itong continue na to, guys. Itong button na to, continue natin. And then pagkatapos nyan, dito tayo maglalagay ng mother personal details o personal details ng ating nanay o ng ating magulang. I-click din natin itong box na to kasi maglalagay tayo dito ng apelyido, first name ng nanay natin. First name ang ilalagay natin. Your mother's first name, ayan, ilalagay natin pangalan ng nanay ko. Tapos middle initial. Tapos yung last name. Ito yung details, guys, ng ating nanay kapag nung dalaga pa. And then pagkatapos continue, ipipress natin itong continue na to. And then pagkatapos dito, guys, yung ating details pa rin natin nanay kung anong date siya pinanganak. Ilalagay natin yung month, yung date, at saka yung year. And then pagkatapos, yung country, syempre Philippines na yan. Tapos, ang kasunod niyan yung province. Hanapin natin yung province na Leyte kasi sa Leyte siya pinanganak. Hanapin natin yung Leyte, and then pagkatapos yung municipality. Hahanapin din natin dito yung municipality. Ang municipality ng aking nanay ay sa Tanawan. Yan natin hanapin yung Tanawan. And then pagkatapos continue lang natin. Press lang natin itong continue na to. And then pagkatapos nyan, dito naman tayo sa details ng tatay ng aking nanay. Siyempre yung nung dalaga pa siya, di ba, ang kanyang tatay, kailangan natin ilagay natin yung details ng ang lolo o ng tatay ng aking nanay. Ayan, medyo magulo lang pero yan yung details ng nanay, details ng tatay ng aking nanay. Yan ang details niya. Buong pangalan mo lang ating ilalagay. Pangalan ng aking lolo, ang aking ilalagay dito. Siyempre ang pangalan niya Andres, kaya ang ilalagay natin dito ay Andres. Tapos ang kanyang middle initial, hindi ko alam ang middle initial ng aking lolo, kaya i-click lang natin itong box na to na none. Ayan. Medyo nagkamali lang ako ng sulat dyan, pero dapat dyan wala kasi hindi ko alam ang kanya middle initial. Yung Albaw na yun, dito ko siya ilalagay sa last name. Kasi last name lang alam ko, kaya i-click ko ito yung none, tapos dito yung middle initial. Yung last name pala, last name, and then continue. Pagkatapos niyan, dito naman tayo sa details ng nanay ng aking nanay. Kumbaga yung lola, details ng aking lola, pangalan niya, Pilisa, tapos yung middle initial, hindi ko rin alam. Tapos ilalagay ko lang dito yung apelyido ng aking lola. Siyempre yung Apura, and then pagkatapos continue. Pagkatapos niyan, dito naman tayo sa i-review naman natin yung ating details, kung tama yung nakalagay sa certificate, buong pangalan ng nanay, ng tatay, tapos pangalan ng aking nanay. Tapos kapag okay na siya, continue lang natin. Tapos ilalagay natin dito yung details naman ng nag-request o yung details ko. Siyempre ilalagay ko rin dito yung buong pangalan ko, yung first name, middle initial, at saka yung last name. At tapos yung birthday, ilalagay din natin dito yung birthday ko. Tapos kung kailan ako pinanganak, at saka yung year. Tapos ilalagay din natin dito yung aking mobile number. Kailangan yung mobile number, guys, tama at saka active pa. At saka doon sa email address, ganun din. Ilalagay din natin yung ating email address dito. Kailangan yung email address yung active at saka yung na-open natin kasi nga mag-send sila doon ng OTP. And then pagkatapos nyan, guys, ipipindutin lang natin itong continue. Ayan, lagay lang natin ating email address. And then pagkatapos, press ang continue. And then, ang next na step, kung para saan yung kukunin nating birth certificate, para sa gagamitin ko dito, yung para sa loan, ayan, continue lang natin. And then, double check ulit natin yung ating details. Kapag okay na siya, na-review na natin yan, isasubmit natin yan. Ayan, i-double check lang natin yan, i-double check lang natin yan, guys. And then, pagkatapos, continue lang natin siya dito. Press continue. And then,
magbabayad naman tayo guys magbabayad naman tayo sa GCash kung magkano yung 290, babayaran natin via GCash. I-scan lang natin tong QR code na to, and then yan, successful na yung payment. And then magbe-verify naman tayo ng ating identity. Kailangan i-verify yung identity ng request. Ayan, pe-press lang natin tong verify identity. And then kung anong ID ang inyong ipipresent, nandiyan na national ID, passport, driver's license, na pipiliin ko passport, and then proceed. Kapag nag-proceed na yan, makikita natin dito yan. Tapos, continue ulit. Ayan, mag-i-start na ng verification. Ayan, ilalagay na natin. Haharap lang tayo sa camera guys. Kailangan nasa center yung ating face. And then, start video recording. Tapos, ayan, kailangan natin humarap ng maigi sa ating camera para makapture yung ating mukha. Kapag na-capture yung ating mukha, ayan, magkakaroon siya ng i-scan niya yung ating mukha. Ayan, ini-scan na niya. Bine-verify na ng system kung kapareha siya ng ating pangalan at saka ng ating address. Ayan, tapos pagkatapos naman yan, mag-upload naman tayo ng ating ID, ng passport nga. Yung pinili ko passport picture ang ating i-upload, and then proceed. And then ayan, antay-antay lang tayo ng konti para ma-process yung ating ID na isinend sa kanila. Habang nag-aantay-antay tayo guys, ayan, loading na siya ng konti. Medyo matagal-tagal nga lang ang kanyang verification, basta antay-antay lang tayo. Wag lang kayo maiinip mag-antay kasi nga medyo matagal lang konti yung pag-verify. Yan, kapag okay na siya, ipipress lang natin itong back to main menu. Dito sa main menu guys, makikita natin yung ating identity verified. Okay na siya. Tapos yung payment received, ayun na nga, yung identity verified, okay na, payment received. And then pagkatapos, dito makikita natin yung ating downloadable PSA e-certificate. Mag-aantay lang tayo ng 1 or 2 days guys bago natin makita yung ating e-certificate. Pwede na natin siyang ma-download.